Mga ka-MB Modern Love Playbook, ghosting at love bombing sa digital generation. Alamin natin yan dito sa Gen Z's. Ang pag-ibig ay parang bagyo. Mabilis. Nakakabigla. Walang tinitira, kundi ang multo ng nakaraan. At kahit lumipas ang oras, ang puso'y hindi makalimot. Saan ba ako nagkamali? Hindi ba ako naging sapat? Naranasan mo na ba ang lahat ng mga yan? Huwag kang mag-alala, karamay mo ako. Ako nga pala si Gen Z Precious from Isabela State University. At ngayon, nagbabalik na naman tayo para sa isang hot topic when it comes to modern dating culture. Ang love bombing at ghosting. Tara na't alamin natin yan dito lang sa Gen Z's. Sabi nila, love comes in the most unexpected times. Sa panahon kung kailan hindi mo ine-expect at madalas, hindi mo plinano. At aminin na natin, kahit unexpected, napapasaya ka niya at nakakakilig. Pero paano kung isang araw? Bigla na lang nagbago ang lahat. Kung dati, may I love yous at constant ang communication nyo, ngayon, mag-isa ka na lang kumakain sa dati nyong meeting place. Kada subo, nag-overthink at mapapatanong ka na lang kung kinaghost mo ba ako? Kung hindi na talaga siya nagpaparamdam sa'yo at patagal ka nang iniwan sa ere, baka sign na to move on. Ito, meron pa. Picture this. Nakaupo ka sa couch after a long day, nagre-relax, pero mapapatayo ka ng may nagpadala. Tapos kinabukasan, magpapadala ulit siya. And the day after that, may pahabol pang isa. Babe, bakit mga pinadala mo? 2 weeks pa lang kitang sinasagot. Tapos, ang dami-dami mo ng regalo. Ang sweet-sweet mo talaga. Pero nung nagkaalitan na kayo, sinumbat niya lahat ng regalo niya sa'yo at nasaktan ang feelings mo. Kaya pagkatapos ng away, magpapadala ulit siya as a form of apology. Tapos magkakaayos kayo, mag-uusap ulit kada gabi, mag-aaway ulit at magpapadala ulit siya. And there's more shoes, more perfumes, more bags, hanggang sa... Teka lang, bakit parang paulit-ulit na? Yung mga regalo na yan, baka naman kasi hindi na yan out of love mga ka-Gen Z's. Baka naman love bombing na yan. Kaya dapat maaga pa lang, kilatisin mo na siya na maigi. Hindi yung aabot ka sa point na sa sobrang in love mo sa kanya, halos nagiging colorblind ka na. Pero teka, bago ang lahat ng yan, let's go back to the basics. Ano nga ba ang love bombing at ghosting? When we say kasi love bombing, so it's a form ng intense, masidhi, excessive attention and affection. Pero ang hindi natin nalalaman, ito ay ginagamit din to manipulate or control the other person o yung partner. Ang ghosting naman, ito yung tinatawag nating sudden or abrupt and then unexplained na cessation or paghinto ng communication ng dalawang tao na nasa relationship. And this is usually without closure or warning. Kaya yung partner o yung victim, naiiwan siyang nakaham. Grabe, masakit naman nun. Pero Doc, anong pwede nilang gawin para maka-heal? So, ang pwede natin gawin, unang-una, yun nga, dapat maging emotional resilient tayo. And most of all, i-avoid yung self-blame. Huwag nating isisi sa sarili natin na kaya hindi nag-work out yung relationship is cause tayo yung may pagkukulang o tayo yung may mali. And of course, you can seek professional help kapag hindi mo kaya itong mga bagay na to. Ngayong narinig na natin ang say ng mga love experts, oras naman para marinig natin ang boses ng mga Bachelor of Romance major in tragedy. Ang ating mga ex-sawi. Meet Lovely, ang certified ex-sawi ng San Mateo. A woman with a big heart and a kind soul, pero napunta sa maling tao until she chose herself first.
So, nag-decide ako mag-move on in a way na nag-focus ako sa sarili ko. Hindi ko na hinayaan na i-tolerate pa yung ginagawa niya, na akala ko sa una, magtutuloy-tuloy yung gano'n hanggang sa huli. Bakit parang sabi ko naiiba na ito. So, I've decided na sabi ko magbibigay na ako or maglalagay na ako ng boundaries na i-let go na yung ganong klase ng tao para naman mahil yung sarili ko. Sa kabila ng confusing gestures na ipinaranas sa kanya, she chose to set boundaries para tuluyang makapag-move on. Kaya mga ka-Gen-Zs, let's be like Lovely. Pero syempre, hindi tayo titigil sa isa. Enter Heather, ang hyper-independent lover girl ng Angadanan. Ang girl boss na ito, isang buwang ginaslight at nag-ghost ng kanyang ex-situationship. Kaya naman ang mensahe niya sa mga nakaranas nito, Yun lang na, in a practical sense, be more vigilant. Huwag kang magpadala sa puso mo. Also love with your mind. And in a wholesome manner naman. It's okay to get hurt. It's normal. Pain is parang in a way synonymous to loving. Masasaktan at masasaktan ka. But it will be worth it kapag nahanap mo na yung tamang para sa'yo. Naniniwala ako na you need to love yourself first before loving other people. Kasi you cannot give what you don't have in yourself. Katulad ni Lovely, hindi man siya pinalad sa pag-ibig, mas pinili niya namang mag-heal at mag-focus sa kanyang sarili. Yan ang tunay na self-love. Never settle for less, ika nga nila. Kaya kung magmamahal ka man muli, huwag kakalimutang magtira para sa sarili. Laging tandaan that true love is patient and kind. Hindi lang ito nag-a-apply sa romantic love, kundi pati na rin sa lahat ng uri ng love. Muli, ako si Gen Z Precious na nagpapaalala sa lahat na sana'y isa puso natin ang tunay na diwa ng pagmamahal. Walang katotohanan ng pagmamahal. Hindi totoo ang pagmamahal. Meron, darating at darating niya. Kailan pa? Yun lang, hindi. Imalay natin yung iba, umabot na ng 50, doon lang nila naranasan ang true love. Grabe naman yun. Ano ka? Supplier? Hindi, pero... Diba? Nakakainis. Pero at least ngayon alam na natin kung ano ang ghosting at love bombing. Kilalanin naman natin si Precious Kamain ng Isabela State University. Hello, Precious! Hi! And everyone in RNG, miss ko na po kayo. Diba? Nasaan to? Nasa school to. Ako currently sa kitchen po namin. Kitchen daw nila. Yes! Ikaw ba ay may experience ka na sa love bombing at ghosting? At bakit ito ang iyong napiling ipakilala sa ating mga audience ngayon? Yes, Miss Bay, actually, first and siguro last, charap, na relation. Anong nangyari? Nung una po, parang nag-workout siya in the first few months and then medyo hindi na po kami nagkikita, so less communication led to some problems and then we kind of didn't talk it out, kaya hindi po talaga. Ayun po, umalis na po ako. And So ngayon, you're choosing yourself over loving somebody else? Yeah. Oh, kasi importante yun. Oo, hindi ka naman pwede kasing magmahal ng buo sa iba kung hindi mo mahal na buo yung sarili mo. Tama yan. Pero ngayon sa nakikita mo, digital generation na nga kasi, mas madami na ang nag-ghosting at nagla-love bombing ngayon. Paano ito nakaka-apekto sa mga kabataan tulad mo? Nakaka-affect po siya mentally and then emotionally po. It's very exhausting to deal with people po kasi na hindi po sila emotionally mature. And then, my teacher actually once said na you can only fully love someone when your brain is fully developed. And that development doesn't happen until you're over 20. So, dun po na-prove na, I fell in love in a young age. Hence why I was vulnerable with a lot of manipulative things, yung mga... So, dun ko po na-realize na tama nga.
kailangan emotionally mature ka muna bago ka pumasok sa isang relationship. Kung hindi ka po mag-grow with that person. Oo, pero do you consider ba na love yun kung sa kabataan yun medyo bata pa? Parang laro-laro parang lahat laro lang, parang Oo. puppy love. Paano mo yun madidistinguish na love bombing yun? Sobrang Love bombing. bombing. Oo, sobrang bata pa. Siguro po for the victim, hindi niya po makikita na love bombing yon. Kasi para sa kanya, parang genuine love po siya. Pero pag wala na po siya sa relationship na yon, parang eventually marirealize po ng tao na, hala, hindi pala talaga siya love. Parang binobombard niya lang ako ng affection, but that doesn't mean he loves me. Parang ganun. Oh my gosh, ngayon ko lang na-realize na love bomb pala ako. Na-love bomb na pala ako. Ganon, like, Yeah, kaya grabe pala yung- may trauma lang ako. Grabe yung binigay niyang affection sa'yo. Oo, pero hindi pala tunay yun na pagmamahal. I hate them. I hate him. Pero grabe naman. Pero ang pinakamasakit talaga dito yung ghosting eh. Alam mo yung pinaasa ka, tapos mayat-maya niyan, wala na siya sa'yo. Oo, marami bang ganito sa henerasyon nyo ngayon? Precious? Marami po akong nakikita. Na-inspire po kasi ako gumawa ng Gen Z's about that. Kasi madalas po ako nagsascroll sa social media and nagbabasa po ako ng mga anonymous confession online. Ganun po. And sa mga nababasa ko actually about love bombing and then ghosting. And sabi ko, why not make a content about that? So, talagang laganap po siya sa Generation Z. And maybe yung generation. Totoo. Kasi ang madalas, nakakatakot na nga makipagrelasyon sa Gen Z ngayon eh. Pa? Ang dami na kasi nilang alam na gawin na hindi alam ng mga millennial. Millennials, totoo. Diba? Kasi ang mga millennial dati, basta nagmahal ka, mahal mo na. Ay, parang mahal hindi ka naman. rin. Parang di naman. Kasi hindi pa uso ang mga term na ghosting dati. Manloloko, okay na yon, sapat na yon. Para iwanan mo siya, no? Oo. Ngayon kasi, May bigla ka na lang. pa-ghosting, may love bombing, kung ano-anong terms talaga. like Sa tingin mo ba marami pa? Marami pang darating na iba't ibang terms para sa ganito? Siguro po, most likely, marami po. Meron na nga po yung mga breadcrumbing, ganun na dati. Wala pong ganun. Pero ngayon is medyo kilala na po siya. Yung alin? Crumbing po. Oh. What's that? Crumbing. Yan yung kapag pupunta ka sa mountain. You are crumbing. Yung kilawing crumbing. Oo. Pwede din yung crumbing kasi yan yung breadcrumbs. Hindi. Oo, pero ang dami kasing term. Situationship. Yung situationship, meron ako naka-situationship. Oo. Oh, kami lang pag nagkita, pero pag hindi, wala na. Ayun pala, August, paano yun, Precious? Kapag situationship lang, consider mo ba yun na kapag ginost ka, dapat masaktan ka, Siyempre, dapat hindi, di ba? Sa Oo, tingin mo? kasi situationship lang yun. I think valid pa rin naman po yung nararamdaman ng tao. Although, I wouldn't really consider that an actual relationship. Kasi situationship siya. You're in a situation na parang anytime the other party would leave you and there's no assurance in that. So, wala kang karapatang magalit. Pag iniwan ka niya, pag ginost ka niya. Sitwasyon Kasi, lang naman yan eh. Oo. Wag na lang kayong magmahal! Diyos! Ha? Aray ko! Ayoko! Hindi, pero Yeah. siguro ako lang as a babae, wag tayong mga babae, wag tayong magsettle sa isang situationship. Yes, because Please. we should know our worth as women. Oh, yes, exactly. Wag And, syempre, para sa akin din talaga, you have to fill your cup first so that the overflow of the love from your cup, yun lang yung ibibigay mo. Wag na wag mong babawasan kung ano yung laman ng cup mo. Totoo. Yung nag-overflow lang dapat, yun lang yung ibigay mo. Totoo. At the end of the day, gabi. Piliin mo lagi ang sarili mo. Gaya nga ng kanta ni Yeng, ako muna. Ako muna. Ano yun? Gusto ko yung kanta yan. Wait lang. Ako muna. Hindi, Na, ba yun? Ako muna. Hindi, basta Ay, ako Precious, maraming salamat. Baka may nais kang batiin. Binabati ko po yung mga mentors ko and then yung mga friends ko po na nasa Cordon. And then, buwi na kayo sa Etiague. Wala nang bagyo. Sino pa? May ka-situationship ka? Chareng.
kayo po nila, Miss Bea, sa mga prod po. Thank you so much po sa experience na binigay niyo po sa amin. Sa news, sa mga admin, sila Sir Charles, Ma'am Kate. Hello po dyan. Ayun, maraming salamat. Thank you Mag-ingat so kayo dyan much. palagi, Precious, and say hi to all of the ISU people. See you very soon. Bye! Ayun. Ay, thank you, Precious. Love bombing and ghosting. Basta naniniwala tayo sa kasabihan na kapag darating na siya, maghanda ka. Oo. At saka,